Yun, so welcome on board mga boards. Biyahe tayo ngayon ng Lalamove. Hindi ko alam kung hanggang saan yung kayang i-record ng ating camera, no? Kasi isa lang yung battery natin. May nakuha na akong booking dito sa amin, barya lang. Barya lang to, pinatulan ko. Ang total na biyahe ay nasa parang 4 kilometers. Tapos 50 plus lang yung bayad. Anyway, kunin lang natin. Malapit lang yan dito sa amin. Pinatulan ko na para kahit pa paano meron tayong buhay na mano. Today is Friday. Shoutout sa mga Kalalamove natin dyan. Mababa na nga yung rate, no? Tapos pinukupal pa nung ibang mga customer. Binubura to masyado. Ilang beses na ako nakapag-pick up dito eh. Gamot ang pinadadala. Hello po, Lalamove po. Nandito na po ma'am sa tapat po ng Blue na gate. Okay po. Tingin pa tayo, baka may mas swipe pa tayo dito eh. Hanap sana natin paluwas. Yun ipipick upin natin. Picturean ko lang ma'am. Pawakan po muna. Smile. So, kinat ko. Kasi si customer ayaw daw niyang masama sa video. Kahit yung kanyang boses. Alright. So, dali na natin to sa drop off. Ayun, 2.5 kilometers. So, mamaya pag-uusapan natin kung kamusta ba ang Winner X sa pag ganitong klase ng source of income. Kung makakatipid ka ba or hindi, ano. So, yan. Magbibigay ako sa inyo mamaya ng mga idea lang naman. Opinion ko, ganun. So, tara, dalhin muna natin. Kanina ko pa rin no sila tinatawagan ma'am eh. Hindi naman no kami pwede pumasok pag private property po. Okay na po ma'am. First booking natin, bad trip agad. Alam na may deliver. Tsaka naman nag-auto-reject ng tawag sa cellphone ng unknown number. Okay yung pick up, ang problema yung drop off. Tapos sasabihin sa akin, ba't daw nun lang tumawag yung pick up? Nakisuyo na ako sa pick up na i-contact yung yung drop off. Parang kasalanan ko pa. Ayos din. Tamo, buhay naman no, bad trip agad. Anyway, tubar yung motor natin. Papagas na siguro para may makuha man akong booking mamaya diretso. Dito ako nagpapagas. Sige na, papagas muna ako. Balikan ko na lang kayo mamaya pag may nakuha na tayong booking. First booking, bad trip agad. Sila pa yung galit ano. Bakit daw hindi sila ayos din. Tsaka private property yun. Papasok ko ba agad basta-basta ron? Baka mamaya, di ba? Unang booking, gastos agad. So, hindi na tayo bumiyahin ng Lalamove boys. Nakisang booking lang tayo guys. Paano gagawin, di ba? Hindi naman kasi talaga tayo 100% magpo full time kay Lalamove. Babiyahe lang tayo kay Lalamove. Kasi minsan, kaysa nakatambay lang tayo, kaysa nakatenga lang tayo, nagsi-cellphone maghapon, nag-scroll lang. Di bumiyahe na lang tayo, no? Kasi hindi ako sanay ng ganun, napapagalitan ako eh. Although nandun ako sa shop namin noon, kaso may mga tao naman doon, parang nagiging kasi ako doon eh, reliever. Pag may kailangan ng ganito, dyan. Pag ganyan ganito, ganon. Hindi naman ganon kadalas. Ang nagiging papel ko lang doon, kuwari may kailangan pick upin, may kailangan dalhin, maintenance doon, may mga kailangang ayusin, ganun. Hindi naman lagi yun. So, pag-isip-isip ko, ba't hindi din ako Lalamove, di ba? Ibang platforms din. Actually, iba in-applyan ko na, wala pa akong activation. So, ngayon, ito, ADB dala ko. May inutos sa akin na VIP booking. VIP booking ng nanay ko. May kukunin tayong paninda. Kaya itong ADB rin yung gamit ko kasi medyo mabigat yung kukunin natin. Pag dun yun sa motor ko, nakatikwas yun. Malikot ibalan. So itong ADB, ito kasi matatag, malapad yung gulong, malapad din yung lagayan. Kaya okay din.
Tsaka anong oras na rin kasi, alauna na, 12:53. Sa mga katutubong Pilipino, katutubo ano, yung 12:53, alauna na yan, 1 PM na yan. Advance. Anyway, bad trip kasi kanina. 'Di ba nung kinuha ko yung first booking? So naka-off cam 'yon, bumabiyahe ko doon papunta sa drop off. Syempre, na traffic tayo kahit papaano. Merong aso na tinatawag ng kalikasan. Nakakabuisit yung aso, burit-burit yung tae niya. Tumalsik doon sa pantalon ko. Ayun. Hinugasan ko, inalcohol ko, sinabon ko. Pabuisit. Ngayon, inabutan na ako ng lunchtime, di na ako bumiyahe. At buti tumawag yung mother ko. So, balik ako sa inyo. May gagawin lang tayo dito. Something important. So, tapos na ang ating agenda dito sa bangko. Ito nga pala yung gamit ko. ADB 160. Nung December pa siya napunta sa amin. Hindi ko sure kung lumabas na sa vlog ko. Pero, ayan. Alam ko sa mga ano dyan, oh, mga subscribers ko na dati, parang nahapyawan nyo yung aming NMAX 155 na kulay puti. Legal yung kulay nun, puti talaga yun. So nagka-problema na yung ABS module nya. Binenta na namin, pero nung binenta namin yun, naka-disclose yun, yung issue na yun. Ayaw na namin siya ipagawa, at mas ayaw rin namin bumili ng bagong module. Magkano module sa Yamaha? 30,000 may get. Pag naman bumili ka ng second hand, hindi mo naman sure kung tatagal ba ulit yun. Kasi yung mga second hand, pumipresyo rin ng 8K below. So, kung masisira lang din naman yun, edi sayang, di ba? Sayang yung pera. Nag-decide kami, ibenta yung NMAX. Boom! Lumabas tong ADB na to, which is okay rin naman kasi swabe rin siya eh. Tapos tahimik ang makina, yung tipid niya sa gas. Kung i-compare ko sa NMAX namin dati na version 1, dito mas tipid to. Tapos ang laki pa ng tangke nito, 8 liters yata ito mahigit, di ba? Kaso sa presyo ng gas ngayon, aaray ka kapag pinuldang mo to. Kasi magkano yata gas niya, pumapalo na naman yata ng 80 pesos per liter. So nasa 600 plus na agad ito kapag ka ipo-full tank mo. Let's say naubos yung gas nito, no? Tapos may mga ilang pyesa na rin na nilagay dito, like itong side mirror, Street King, same nung side mirror sa Winner X ko. Tapos nagpalit tayo dito ng flat seat ng Boss Batosay. Malambot siya, kaso hindi nakasya yung helmet sa loob. Ang hinabol namin is bumaba yung ground clearance, and naka magic lowered yung front nito ng parang 1.5 inch yata. Ako na ang nag magic lowered nito. Kung gusto nyo magpa-magic lowered ng ADB, PCX, NMAX, tsaka Aerox B3, yan, meron akong lowering kit sa bahay. PM nyo lang ako kung gusto nyo. Tapos, nagpalit tayo dito ng gulong. Yung stock na gulong kasi ng ADB, mga boards, pang adventure. Siyempre, ADB nga eh. Yung mga pang rough road na gulong. Kaya lang, hindi naman kami mahilig magganon. Puro kami city driving. Puro sementado yung nadadaanan, napakabihira na mapadaan kami sa mga rough road, off-road, ganyan. Nag-decide kami na ibenta yung stock, tapos palitan ng Pirelli Angel scooter yung gulong nitong ADB na to, para mas stable siya sa kalsada. Kasi yung stock na gulong ng ADB, mga boards, sa ganitong kalsada, umuugong siya, humuhuni, tapos tumatalbog yung motor, parang nagbabibrate. So yung pinalit namin Pirelli Angel scooter, ang sukat nun stock size sa harap, tapos sa likod nag 1 up size ako sa likod, nag 140 tayo. So balik ako sa inyo, may agenda lang tayo dito sa Honda. So tapos ang agenda natin dyan, nakibalita rin tayo kung totoo ba yung Winner R nasa Pilipinas na. Pero wala daw silang idea, kasi daw sila ay outlet lang, pinapadala lang daw sila ng unit ng dapat nilang ibenta. So balik tayo, usapan Lalamove. Actually guys,
Kung yung mga Winner X ninyo, ipang lalala move ninyo, okay din naman siya eh. Kaso wag lang kayo kukuha nung mga booking na sobrang lalaki ng ilalagay sa motor. Kasi mawawala na sa balance yung pagdadrive ninyo eh. Yun lang, kikitain ba kung Winner X ang motor kasi wala naman siyang gulay board o wala ka gaano mailalagay dun sa part ng dibdib ng motor ninyo. Ang malalagay nyo lang dun siguro mga personal things nyo lang, kapote, tumbler, tubig, ganun, pagkain, yun lang ang may lalagay nyo ron kung sakaling puno yung inyong lalabag or kung may top box kayo. Basta wag lang kayo kukuha nung grabe kasi yung ibang mga customer mag-book. Yung tipong na-try lang ng isang rider na ipilit sa motor niya yung malaking item na ipinapadala nila. Ulit-ulitin na nila. Hindi ba naman magarapal yung mga ganong klaseng customer, ano? Kasi mura. Tapos sabihan ka pa, sir, maliit lang to, sir. Pero ubod naman ang bigat. Nakaranas na ako niyan. Kasi lang daw siya, ang papadala lang daw ay sugar syrup. 1 galon. Men, ang alam ko sa mga syrup-syrup na ganyan, ang galon na tinutukoy nila, yung parang galon ng alcohol, yung 4 liters. Pero hindi, literal na galon. Sinlaki ng galon ng tubig. Yung kulay blue. Yung mga dinideliver sa water station. Ganon. Tapos ako na bahala sa'yo, bossing. Yung bahala nilang sinasabi nakakatakot. Kasi bigyan ka na niyan 20. Sobra ka sa effort. Ang effort mo 20. Diba? Kaya minsan pagka may mga over sa laki na item, oversize, overweight, di ko tinatanggap guys kasi yung safety na yung mga compromise dyan eh. Lalo na, di ba, hindi na worth it yung fare kasi napakababa ng fare talaga ng Lalamove. Pero bakit may mga nagtsatsaga pa rin? Ako, kagaya ko, bakit minsan tinatsaga ko? Kasi kapag nagawan mo ng tamang diskarte, kikita at kikita ka. Di ba? Paano? Kuwari, nakakuha ka ng booking. Ma'am, sir, baka naman po pwede sabayan ko lang po itong item ninyo papunta sa inyo para po hindi naman po ako talo sa gas. Pagkatapos nun, sasagutin ka naman ng customer mo. Kuya, kailangan na eh. O pagka sinabi ng customer na ganon, sabihin mo, ma'am, ang kukunin ko naman po yung lagpas po sa inyo, pero una pa rin kayong mabababaan. Kumbaga makikipag-usap ka lang talaga. Kasi sa mahal ng gas ngayon, hindi worth it yung iwa one way mo agad eh. Kung dadalhin mo agad, hindi worth it eh. Lalo na kung dito ka pa sa Bulacan manggagaling, tapos gusto mo pumasok ng Manila, hindi siya worth it. Okay lang yon. Kung ang reasoning mo makakuha ka lang pang gas, pwede na yon, itakbo mo. Pero kung gusto mo naghahanap ka agad ng pagdating mo ng Manila may kitang malinaw ka agad, magsasabay ka talaga. Pero syempre dapat naman yung oras ng pag-deliver mo reasonable naman. Yung pagka-late mo ng deliver reasonable naman. Hindi yung inaabot na sa'yo ng parang pooling. Kaya ganyan yung ibang reklamo ng customer. Syempre hindi rin naman natin masisi yung side ng mga riders. Kasi nga ang mahal talaga ng gasolina ngayon. Sabay mo pa yung malalang traffic dyan sa Manila. Tapos minsan yung safety pa nila mako-compromise. Kaya yung iba nagpapadagdag talaga. Isipin mo na lang, from Manila to Pasay, dadali mo ng San Fernando, magkano lang ibabayad sa'yo? Nasa 500 yata or 600. Diba? Sa tingin mo kikita ka doon? Sa tingin mo panalo ka doon? Hindi ka panalo doon pag nakuha mo yun tapos sinolo mo. Hindi ka panalo doon kasi yung layo ng biyahe na yun, yung tagal ng oras na ibabiyahe mo sa ganung kalayo, ibarya-barya mo diyan sa Metro Manila, mas malaki pa yung kikitain mo, 'di ba? Isipin niyo muna kung kikita ba kayo sa ganun. Pero kung desidido naman kayo, let's say wala, gusto mo lang talaga bumiyahe, gusto mo lang talaga may magawa sa buong maghapon mo, di kunin mo. Sa paglalala mo guys, as long as yung bawat takbo mo ay nakabook, hindi ka naman dyan matatalo. Unless nagkandaligaw-ligaw ka na tapos kumakain ka pa sa mamahalin, doon talaga parang binigyan mo lang ng rason yung sarili mo na umalis sa inyo, tapos umalis ng libre kasi yung pambayad mo doon manggagaling sa customer
kinita mo, kaso ginastos mo rin eh. Sulit ba sa Winner X? Para sa akin, as long as reasonable yung nakukuha nyong booking sa mga items na dinadala ninyo at yung bayad ay reasonable naman. Kahit mababa, tapos nakakapagsabay kayo, kikita kayo. Kasi alam nyo guys, sa WinnerX ko, sa isang araw kasi kapag let's say maaga tayo makaalis, before 9 pa lang nakaalis na tayo ng bahay, uuwi ako nun, siguro ang natatakbo na ng motor ko ay nasa 190 kilometers to 200 kilometers. Kasi ba't ba ganun kalayo? Eh syempre papunta pa lang ng Manila, ilang kilometers na yun. So, let's say 40, tapos yung pauwi pa, di another 40, di 80 na yon. So meron ka na lang 120 kilometers para magpaikot-ikot pa doon sa loob ng Manila. Mabilis lang maubos yung 120 kilometers na yun kung mabilis ka rin makakuha ng booking. Ang pinakamarami kong booking guys sa loob ng isang araw ay parang 12. Alis ako ng 8, makauwi ako niyan siguro mga 7. Minsan naman alis ako ng 11. Kasi doon lang ako nakakuha ng booking. Mga 6 PM lang uwi na ako. Kasi depende yan sa takbo ng booking eh. Yung booking mo ngayon, hindi pwedeng maulit bukas yun eh. Pwede mas pumaldo ka bukas or matalo ka bukas eh. Ganun lang. Pero syempre, wala namang pumapayag na matalo. 'Di ba? Break even. Pwede na. Pero huwag ka pumayag na matatalo ka ng isang araw mo. Kailangan eh balik bawi ka man lang. Maibalik mo yung full tank mo sa gas, maibalik mo yung tinap up mo. Kahit wala kang mauwi, basta yung pambiyahe mo bukas ay sigurado. Okay na yun.